O mga kaigan, papakita natin dito kung gaano kalayo ang ating pinupuntahan ng mga pasyente. Nakikita nyo po dyan kung gaano talaga kalayo. Kung nakita nyo po ito, baka masabi nyo, wow, mapapaw talaga kayo dahil sobrang layo po nito na pupunta natin. Lalakarin ko lang po yan papunta dun sa pasyente kasi hindi na po dyan makakapasok yung motor, kaya lalakarin na lang natin. Yung iba nakakapasok naman, yung mga maliliit na motor, yung malaki hindi na nakakapasok, kaya para sa akin lalakarin ko na lang, baka mamaya madulas pa ako. So yan mga kaigan, papakita ko sa inyo kung gaano talaga kalayo yung ating mga pinupuntahan. Sobrang layo nito, talagang yung mga pawis mo talagang tutulo talaga lahat. Grabe talaga. Yan po yung lugar na pinuntan ko, yung ginamot ko yung pasyente. Kung makita nyo po sa video, yan yung pasyente na ginamot ko na taga Kabugaw. Yan po ang lugar nila, Tagbakto, Kabugaw po. Nakikita nyo dyan, tingnan yung lupa, oh. Bagong bungkal pa lang dahil gagawin ko yung kalsada. So grabe talaga siya. Lalakarin ko lang po yan. Okay, bangan-bangan nyo lang, kikita nyo yan, napakalayo, diba? Galing yan sa baba pataas, yan yung pinanggalingan ko. So pataas yan pa. Pagdating dyan sa taas, bababa na naman. Yung gandang baba niyan hindi pa na rakalkal, kaya medyo okay pa. Meron dyang pathway, kita nyo yung mga kaigan. Yan yung pathway, ganito dyan, pathway. Pero natabunan na yung pathway, kaya lupa na. So sa baba niyan, bakilid, kumbaga pababa talaga siya. So grabe, diyan ako dadaan mga kaigan. Tayo diretso lang yan. Lakad lang tayo. Sige, okay, yun lang mga kaigan. Yan, tayo diretso lang yan. Abangan nyo ako, kita nyo adventure ng aking paglalakad papunta sa ating pasyente. Yan. So patingin nyo kung kayo, pupunta pa ba kayo Baka dito. sa lugar na yan? Babalik at babalik pa ba kayo? Para sa akin kasi importante yung buhay ng tao, kaya binabalik-balikan ko yan para magamot ko yung pasyente natin na may sakit. Kasi yung tiyan niya, kumbaga may bukol na, bumubukol na yung tiyan niya. Kasi ang dami nang gumamot sa kanya, hindi naman siya talaga nagagamot. Nasa kwento niya sa akin, nasa 26 na manggagamot na yung nagamot sa kanya, pero hindi naman talaga siya gumaling. Yung ding doktor nagagamot sa kanya, pero sabi ng doktor sa unang gamutan wala namang findings. Tapos yung pangalawa namang gamutan may findings na, pero sabi kidney stone. So siguro sa tagal ng panahon na nagpapagamot siya, imposible naman yung kidney stone na hindi yun mawala o matunaw. So Ano lang naman ang kato? di talaga siya gumaling, kaya panay ang paggamot niya sa iba-ibang gagamot Sana ano? hanggang umabot na siya ng 26 ng manggagamot, pero hindi pa rin siya gumagaling. So yan mga kaibigan, Di naman ka mo? kwento ko na sa inyo kung Ano mo naraman? bakit ko siya pupuntahan sa ganyang lugar na napakalayo. So yan, tingnan nyo ha, napakalayo talaga ng lalakarin natin. Grabe, Sa palawa pa yan, malakad pa yan papasok dun. So
bilar. Nagbultok ko. Sana hindi kayo magsawang manood nito. Kasi para makita nyo kung gaano talaga kalayo yung ating pupuntahan. Uy, Ito share ko lang sa inyo mga kaigan. tayo manarahay. Share ko lang para makita nyo at kayo nang balang musga kung sa inyo ba, kung kayo ba ay pupunta ulit pabalik-balik sa lugar na yan tulad ng ginagawa ko. Siguro mga ilang balik na ako dito. Kasi mga kaigan, mayroon ako dito ginamot na babae, asawa ng kapitan, nagsusuka ng dugo. Tapos yun, Sana. sa awa ng Diyos, siyempre meron tayong nangangawakan na dapat magamot natin yung pasyente ng maayos. Kaya yun, bigyan tayo ng kuwan ng Diyos, yung Pangduwa ko na yung balik. kapangyarihan para makapagpagaling yung Pangtulong na, pasyente adi. kahit na imposible yung Pangtulong sakit ng niya balik. na mapagaling. Kasi hindi naman natin nakikita eh. Nasa loob kasi siya ng baga. Yung kumbaga sumusuka siya ng dugo. Tapos yun, binalikan natin siya ng 3 beses. Sa 3 beses na yun na pabalik-balik ko, babalikan ko pa sana siya ulit ng pang-4 pero magaling na po siya, gumaling na po siya. Tinanong ko yung asawa, yung anak, Para ni nagduman sabi okay na po daw yung nanay nila. Kaya hindi na po ako bumalik kasi okay na po siya. Yung ilang dala ko, dinalang ko po siya ng herbs, yung ibang pinain ko siya ng gamot, tapos tinanggal natin kung ano yung nasa loob ng baga niya. Lumabas po yun, kaya nawala po yung pagsusuka niya ng dugo. Tapos yung duman po ako dito, kasi unang daan ko dito ako unang duman eh. Pupunta ako dun sa taga Kabugaw. Nakita ko po yung babae, okay na po siya. Yung asawa ng kapitan, wala na pong problema. Kaya po ito, natuntun din ulit ako ng nagkwento, nakwentuhan niya o nagtanong sa kanila na yun, nagumaling daw po. Kaya yun, papagamot po yung babae. Uy, hi. May sakit, 5 years na po siyang may sakit sa kanyang katawan. Nadala-dala lang, pabalik-balik yung pananakit. Hindi naman totally na gumagaling kahit na ipapagamot na siya po sa iba-ibang manggagamot. Kaya po gagamutin natin siya para gumaling din po tulad nung ginamot natin dyan na maluba ng sakit na sabi nadali na nga sa private doctors para mapagamot kasi hindi na daw gumagaling yung pagsusuka ng dugo. Pero talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Kapag hiniling po natin sa Kanya, sigurado po na tayo ay pagbibigyan niya sa ating kahilingan. Basta po buo lang ang ating paniniwala na mayroong pang kagalingan ng isang tao. Talagang pag hiniling po natin sa Kanya, kahit na gaano kahirap ang nararamdaman natin, basta po pag gumiling tayo ng nagmamakawa tayo sa Kanya na pagalingin ng isang tao, bibigyan niya po yan ng pagkakataon para gumaling ulit, bumalik sa dati. Kaya po kung kayo may mga sakit din na nararamdaman, ang hiling ko lang po sa inyo ay maniwala lang kayo ng buo, Panginoon, para po pagalingin ang inyong mga sakit. Wala pong imposible, yan po ang katotohanan. Kasi po bago ako naging manggagamot ay dumaan po ako sa napakalubang sakit. Halos mamatay na rin po ako dahil butot balat na po ako, pero talagang ang Panginoon ay napakapangyarihan. Kaya po gumaling po ako. Ito po ako ngayon nagagamot dahil yun po sa Panginoon, napakapagbinigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay sa mundo ito. Ay tutulong po ako sa maraming tao, sa kapwa ko na makapagpagaling ng may mga sakit na nararamdaman. Kaya po
humiling ako sa Panginoon, nabigyan niya ako ng lakas, pangyarihan para makapagpagaling ng Duman isang pala tao. tayo doon eh. So yan po, Desidido da. napupunta natin. Isa yan sa gagamutin naman natin. Nakwentuhan din naman ng isang tao na ginamot natin na gumaling. Kaya, yan, nakita nyo, kahit napakalayo ng lalakarin natin, so kailangan natin talagang puntahan Nakalipin dyan sa ila. para Kaya. magamot po natin. Ito po yung video na to ay unang punta ko po to dyan sa gagamutin natin na may sakit sa tiyan. Hindi ko pa alam yung anong sakit niya o na hindi pa niya naikukwento sa akin kung anong sakit niya. Dahil sinend niya po sa akin ay picture lang nung time na yung i-diagnose ko siya sa pamamagitan ng aking imahinasyon. Dahil ang imahinasyon ko po ay talagang mabisa na imahinasyon niya. Dahil po yung pinapasabong sa aking isip na sinasabi ng aking mga gabay, yun po ang sinasabi ko sa pasyente. Nagsalming ako. Kung anong diagnose ko, yun po ang katotohanan na lumalabas. Dahil po yung pasyente na nagsasend sa akin, hindi naman talaga alam ko kung anong sakit. At hindi ko rin po siya tinatanong kung ano yung sakit niya. Kaya hindi po, wala po siya sinabi sa akin na ano mang sakit niya. Basta i-diagnose ko lang siya kung ano talaga yung nararamdaman niya. Kung anong sasabihin ng aking gabay sa akin, yun po ang sasabihin ko sa kanya. At wala po yung anumang daya o anumang sinasabi na hindi po tugma doon sa sakit niya. Sigurado po kapag diagnose ko po ng isang tao, ay tugma po yan doon sa sakit niya. Dahil wala naman po yung sinasabi yung pasyente, pero sasabihin ko kung ano yung sakit niya. Kaya po kapag sabi niya, kapag napatunayan isang tao na totoo talaga yung sinasabi ko, siyempre magpapagamot talaga po yan. Kasi lahat ng pasyente ko po, kapag yun yung sinabi ko, yun po talaga. Kahit nagpa-doktor ka, kahit hindi ka magsabi ng kung anong mga resulta dun sa doktor sa iyong mga examination, pero yun po ang sasabihin ko. Kaya oo ka na lang, oo ka na magpapagamot ka, dahil yun po ang findings ko. Kung ano yung sinabi ng doktor, yun din ang sasabihin ko. Tapos kung anong saan banda yung sakit mo, yun din ang sasabihin ko. At alam niya ng pasyente na yun talaga ang sakit mo. Anong lugar ito? Kaya po sila nagpapagamot sa akin. So, napakalayo na ng ating nilakad, mga kaigan. Napakwento lang ako sa inyo. Na-share ko lang po sa inyo to na video na to, para kung kayo man po ay mayroong mga sakit na nararamdaman sa katawan, huwag kayong mag-atubili magpagamot sa albularyo na may alam po na nakita, pati yung binibigyan natin. So basta kung kayo man ay may nararamdaman, huwag niyo po nang hintayin at tumagal pa o lumala pa yung mga sakit niyo. Kung kaya po yan ng doktor, pwede niyo po yan pagamot sa doktor. Pero pag hindi po talaga para sa doktor, maghanap po kayo ng magagaling na albularyo na pwede magpagaling sa inyo. Dahil po ang sakit ng isang tao ay iba-iba. Meron talagang nakaya ng doktor, meron din na hindi naman talaga kaya po ng doktor. Kaya po magpapagamot talaga po kayo dun sa mga albularyo na may alam sa mga sakit na yun. Yan po ang ilog dito. Kaya po, Malinapon po. share ko lang to sa inyo mga kaibigan. Vegan. Gusto magpagamot sa akin, punta lang po kayo sa aking page sa Gabay at Hiwaga, Yan po, wala po sa dyan. aking Dumi. TikTok, YouTube channel. Yan, pwede kayo dyan mag-message po. Nakalagay na lahat dyan ang description para po message kayo o makontak nyo ako sa aking Malinis na malinis. mga video, sa aking channel, sa aking YouTube. Walang dahon. Wala po. Yan po mga kaigan, sa aking page.
So, patuloy lang tayo mga kaibigan. Basta may mga karamdaman kayo, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi ang buhay ng tao ay blessing po yan na binigay sa atin ng Diyos. Pangalagaan po natin para po tumagal at tumaba. Maabot natin yung hangganan natin. Kasi buhay natin, hiram lang po yan sa ating Panginoon. Binigay niya yan Wala po dyan. para alagaan po natin. At gumawa po tayo ng tama, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa para po bigyan tayo ng swerte sa buhay. Hindi tayo niya pababayaan sa araw-araw. Kasi po ako, sa totoo lang, ang dami kong pinagdaanan. Pero nalampasan ko po yung lahat sa tulong ng Panginoon. Nakatulong din ang ating kapwa na siyempre mababait ang ating kapwa, tao na nakikilala. Kaya po umabot ako sa ganito. Nabot na So, ng tao. sa dami po ng ating nakilalang tao, dami ng ating naging kaibigan, natahak natin yung adventure na buhay. So ito, kaya po kayo kung ano po ang inyong nararamdaman, huwag niyong titiisin. Subukan niyo ng subukan, baka mahanap yung totoong manggagamot. Sa mga makakakita na ito ng aking video, kayo na lang po ang bahalang humusga kung bakit ko to sinishare sa inyo. Dahil sinishare ko po to, yan, nakaabot na tayo dito sa ito yung bahay ng ginamot natin, yung kapitan. At yung nakatayo na kulay, Si Juan kaya. ayun, yung nandun nakita nyo, Yung nakaupo na babae, nakahalik yung kami ng ginamot oras natin, may hawak na bata. Rayon. Kaya Yun napagaling natin. So, yan. Ito, kalahati pa lang tayo ng lalakarin. Mahaba pa ang ating lalakarin. Napakalayo po yan. Sobrang napakalayo. So yan, start naman tayo. Yan po yung sundo ko. Kasi nagpasundo po tayo dahil hindi natin alam kung saan po talaga yung pupunta natin. Sobrang layo po. Sobrang pero napakalayo. Rayon. Na paano po ito? Grabe. Ago mo po? Grabing lalakarin Mama natin mo? yan. Paano po? So, kita nyo yan. Yung lalakad na yan. Wala kayo. Yan. Sanay na sa paglalakad. Kaya Para mailing ko na. medyo kayang-kaya niya talaga yung lalakarin. Ako, hindi. Siyempre, kaya ko din. Dahil meron tayong sinasabing pangkalakasan. Nakabal sa katawan. Pero yung mga ibang kasama natin dyan, mukhang hindi na ginagaya. Dahil napapagod na sila. Dahil sobrang layo. Pero yan dyan, hindi pa naman kasi papunta pa lang dun sa dadaanan natin. Punta natin pasyente. Ang dadaanan natin talaga dyan malabi. Bundok na bundok talaga po yan. So, unang punta ko lang dito eh. Meron na to. Kabugaw. Hindi ko po talaga alam. Kaya sunod lang tayo. Susundan natin yung lalaki na yan. So, tingnan nyo lang po kung anong magiging result ng ating linalakbay na lugar. Okay. Yan, ganda ng lugar, no? Kasi fresh ang hangin. Ganda ng view. So, lakad lang tayo ng lakad hanggang makaabot tayo dun sa ating pupuntahan. Hindi natin yan mga kaigan ikakat, hindi natin yan puputulin. Diretso lang po yan para makita nyo talaga kung gaano ba talaga kalayo yung ating pinupuntahan ng mga pasyente. Kasi po kayo, kung sino man ang makakilala sa akin o makakasumpong na mag-share yung kanilang nararamdamang sakit, kahit na anong sakit na yan, loob naman ng katawan, labas ng katawan, sugat, thyroid, goiter, meron kang gallstone, kidney stone, ulcer, pagbubukol ng tiyan, paglalaki ng tiyan, paglaki ng paa, pananakit ng ulo, pamabaga ng katawan, yung mga
mga kahit na anong sakit po, pwede kayong mag-share sa akin dito. Kahit saan kayong lugar, pupuntahan ko po kayo. Kahit sobrang layo ng lugar nyo, basta po meron kayong nararamdamang sakit, pupuntahan ko po kayo. Basta po kaya natin, di ba? Pag kaya nating puntahan, kahit nasaan lugar yan, kahit napakalayo yan, pupunta natin yan. Kasi alam nyo mga kaibigan, alam ko talaga Tulayan. kung ano ang nararamdaman ng taong may sakit, na halos lahat na pong santo gusto mo nang tawagin para pagalingin ka lang. Pero sa tagal, siyempre sa tagal ng nararamdaman natin, sobrang kirot, sakit na nararamdaman natin, halos di na tayo makatulog, sobrang sakit, diba? Kaya halos lahat talaga ng santo gusto natin tawagin. Nangyari po yan sa buhay ko, kaya totoong po itong sinishare ko sa inyo. Kapag may sakit tayo, hindi na natin alam kung anong gagawin natin, natataranta na tayo kung saan tayo pupunta, agilap ng gagamot, lalo kung simpleng buhay lang tayo, hirap lang tayo, paano tayo makakapagpagamot, di ba? Kaya siyempre halos lahat ng santo tatawagin mo na. Sabi nga, kahit maubos ng pera natin, kung meron tayong pera, basta magamot lang tayo. O paano kung wala tayong pera? Siyempre, anong gagawin natin? Siyempre, tatawagin natin yung Panginoon. Kaya, ito, sinashare ko sa inyo, totoo na nangyari at sa aking buhay. Na itong mga pinupuntang ko, ng mga pasyente, napakalayo talaga. Kahit na sobrang pagod, hirap, puntan talaga natin yan para lang magamot natin sila, magamot natin sila ng nangangailangan ng tulong. Okay, yan. Ito yung baboy, binibidyoan pa. So nililibang lang natin dyan yung sarili natin dahil sobrang layo po, talagang grabing layo po, sobrang pagod, hirap, masakit sa paa, saka nakakahingal, pero i-bless tayo ni God para marating ang lugar na yan. Makakarating tayo dyan ng maayos, ng walang anumang nararamdaman sa buhay, walang anumang sagabal. Pagod lang talaga po ang kalaban, pero kayang-kaya po yan dahil sa tulong ng ating Panginoon. I-bless tayo para marating natin ang lugar na yan. Sa mga kaigan, itong video na to ay sinishare ko lang, hindi ko po to pinagmamayabang. Kung ano man ang meron ako, kung anong merong kakayahan, hindi ko po yan pinagmamayabang. Ito sinishare ko po sa inyo para po Lupa na to if sakaling meron kayong Lupa na yan tatapos na. mga sakit na nararamdaman, pwede mo po akong hagilapin, tawagan, i-text, i-chat, kontakin sa aking channel, sa aking Facebook page, sa aking TikTok, Wow, para po matulungan ko po kayo sa inyong mga nararamdaman sakit. Kaya po mga kaibigan, ito video na to isang patunay na wala pong imposible kapag ginusto natin. Huwag po tayong magdadalawang isip na subukan ang isang bagay na alam natin na makakatulong sa atin, dahil baka malay mo yung pag-share ko na itong video sa inyo ay isa kayo sa mayroong nararamdamang sakit at isa ako sa makatulong sa inyo para malunasan ng inyong mga sakit. Okay? Kaya po sa mga manonood nito, panoorin nyo to hanggang sa dulo, dahil makikita nyo po dyan ang pagsubok ng pag-aking tinatahak sa buhay, na talagang walang imposible sa Panginoon kahit maraming pagsubok, diba? Yung paglalakad natin isa yung pagsubok. Sinusubukan tayo kung saan ang kaya natin sa buhay, kung hanggang saan tayo, kung paano ba tayo gumagawa sa araw-araw. Sinusubukan tayo ng Panginoon, kaya nakilala natin yung pasyente na yan para subukin
kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan ba ako tutulong sa kapwa, diba? Kasi halos mayaw ka niya sa sobrang layo ng nilalakad mo, pero may Panginoon, kaya huwag tayong susuko. Okay, so patuloy lang tayo sa buhay, patuloy lang tayo sa paglalakad. Sinusundan ko yan, ang sinusundan yung lalaki na yan, mabilis at maglakad, kami mabagal kasi may kasama po ako ng time na yan sa likod. Kasama po ako para yun din kasama ko na yun din po kasi yung nagturo sa akin, yung kontak ko dyan sa lugar na yan para makapunta ako dyan sa pasyente. Siya ang nagiging kontak doon para mahanap ako. Kontakin niya yung tao na yun nila dyan, tapos kukontakin din ako ng tao ngayon para makapunta ako dyan sa lugar na yan. Okay, so yan, napakalayo, diba? Grabe, sobrang pagod na. Sobrang pagod na mga kaigan dyan, pero mayroon tayong dasal para sa pangkalakasan, kaya hindi po tayo susuko. So sa inyo, kayong mga kaigan, pwede kayo yung mag-share sa akin, mag-comment sa Facebook page, sa aking YouTube channel, kung ano man ang mga komento nyo, mga naramdaman yung sakit, yung mga gusto nyo sabihin nyo po, libre po dyan magsabi kung ano mga komento nyo sa buhay. Pwede nyo i-share sa akin, mag-share po kayo, wag po kayong mahiya, wag po kayong matakot, wag po kayong magdadalawang isip na mag-share ng mga nararamdaman nyo sa buhay para matulungan ko po kayo. Ang hangad ko po ay makatulong sa maraming tao. Gusto ko po na tumanda ako ng nakakatulong hanggang sa hangganan ng aking buhay. Gusto ko lang pong makatulong kahit sa anong pamamaraan, basta sa abot ng ating makakaya. Okay, kasi ang sakit ng isang tao merong yang lunas, hindi lang natin alam kung ano ang paraan na gagawin natin. Tapos sa pamagitan ng lakas ng ating paniniwala sa Panginoon, nasusumpungan natin kung sino yung talagang makakapagpagaling ng ating nararamdaman. Kasi may mga ginagamit talagang instrumental na tao na may kakayahan sa bagay na yan para makagaling. Kasi ang totoo, tayo ngayon sa spiritual na baga po tayo, kaya by spirit na ang paggamot sa pamagitan ng tawag ng espiritu para mapunto ng ating Panginoon, mapuntahan ang espiritu ng ating Panginoon. May tao talaga na sinusugo para makapagtawag ng spirit. Okay, ayun po ang katotohanan. Yun po nakakapagpagaling yung paniniwala natin na totoo ang Diyos sa puso natin. Pag totoo po ang paniniwala natin sa Panginoon, buhay siya sa ating puso, masusumpungan natin kung anong lunas ng ating mga sakit. Okay, kaya ito po sinishare ko sa inyo ang aking mga video, ang mga sinasabi na walang imposible pag gusto natin. Okay, pag gusto nating gumaling, gagawa tayo ng paraan para mahanap natin yung makakalunas sa atin, yung makakapagpalunas ng ating nararamdaman. Okay, tingnan nyo, napakalayo na ng ating nilakbay. So wala po yan na cut, dire-diretso po yan, tuloy-tuloy lang po ang ating video papunta sa ating pasyente. So yan, dire-diretso. Sige, mukhang malapit na tayo dyan, pero so baka hindi na yan makaabot dun sa hangganan, si putol na yan. So, mga susunod, i-upload ko ulit yung panibagong video nyan pagkatapos nito mga kaigan. Okay, kumbaga i-continue natin. Ito yung una lang tong video. Hangganan lang yan, may hangganan lang kasi yan eh.
Sa susunod, i-share ko naman ulit sa inyo yung karugtong ng video ito. Kaya po, abang-abang lang kayo mga kaigan para makita yun yung adventure na tinataha ko papunta sa ating pasyente. Okay? So, malapit nang maputol ang video. Kaya magpapasalamat na ako sa inyo. Sa inyong panonood sa akin, maraming salamat. Kaigan, sana pagpalain kayo sa araw-araw niyong pamumuhay at maging maayos ang inyong buhay. Na sana kung ano man yung mga nararamdaman yung sakit ay pagalingin ng Panginoon. Okay? Gusto ko lang mag-share sa inyo nito para maging maayos ang inyong buhay. Matuntun nyo din ako para matulungan ko kayo sa inyong mga nararamdamang sakit. Okay? Mga kaigan, maraming salamat. God bless you all, and sana maging happy kayo everyday. Sa bawat gising nyo, magdasal kayo. Bago kayo matulog, magdasal kayo. Huwag po kayong makakalimot magdasal araw-araw. Kahit saan kayo pumunta, pwede kayong magdasal. Kahit nasa CR kayo mga kaigan, pwede pa rin kayong magdasal. Kahit na kumakain kayo, bagong kumain, magdasal po kayo. So yan ang tinanungan natin sa unang video na to. Nagtanong tayo dyan kasi yung kasama natin hindi rin alam tong daan na to kasi iba yung dinadaanan niya. Ito kasing dinadaanan niya namin, dyan pa lang kami unang dumaan. Yung dyan, sa kabila daw siya dumadaan dati. Explain ko lang sa inyo mga kaigan na itong video talaga na to mga kaigan ay sinishare ko lang para masumpong, baka sakaling gusto nyo to, masumpungan nyo, baka sakaling may mga sakit kayo, pwede nyo akong mga kaigan. Salamat, God bless you all.